Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dito tayo mga kapatid sa pangatlong episode sa paksang pinamagatang ang mga selebrasyon. Nabanggit po sa unahan nung pangalawang episode tungkol po sa mga propeta na ang mga propeta ay pinadala po sa kapanahunan kung saan ang mga tao ay naliligaw ng landas at ang kanilang ina-idolize, sinasamba, pinaniniwalaan ay yung mga katangian o kakakayahan ng gawain ng mga tao. Sa kapanahonan ni Moses ay magic, magaling sila sa magic. Sa kapanahonan naman ni Jesucristo ay yung paggagamot. Sa kapanahonan ni Ibrahim salam, ang mga tao ay naligaw sa pagsamba ng mga Diyos-Diyusan. Sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga tao ay magagaling po sa poetry na sinasamba ang sinumang mga tao. Ina-idolize na sinong mga tao kung yung mga magagaling ang dila. So instead of worshiping, believing, praising God alone, they worship and they idolize human being. This episode, ang pangatlong episode mga kapatid, babanggitin ko dito ang mga bagay na tinatangkilik at pinaniniwalaan ng ating mga hindi mga Muslim na mga kapatid. Kung mayroon man sakaling mga kapatid na mga Muslim naniniwala nito, ay salungat po ito sa mga selebrasyon sa Islam. Tandaan natin, tayong mga Muslim, may dalawa lang po tayong selebrasyon. Eid al-Fitr at Eid al-Adha. Sa kapanahon ng Ramadan, nag-ayuno tayo ng buong Ramadan, 29 days or 30 days. Pagkatapos nito, may tinatawag na selebrasyon na Eid al-Fitr. Na kung ang mga tao before the Salah of Eid al-Fitr, namimigay sila ng Zakatul Fitr, at sa pagkatapos niyan ay ang mga tao ay kanya-kanyang pagbisita, magpapakain, magsaya dahil dumating po ang tinatawag na pesta, selebrasyon pagkatapos ng Ramadan. Ang pangalawa po na ating selebrasyon tayong mga Muslim ang tinatawag na Eid al-Adha. Pagkatapos po ng ritual sa Arafah, pagkatapos po ng Arafah, pag kinabukasan, o sa kapanahunan po na yan, ang tinatawag na pagkatapos po sa Arafah, kinabukasan ay pagbato, doon po sa Jamarat, ang tinatawag po natin na Eid al-Adha. Na ang mga taong mga Muslim, kumakatay sila ng hayop, yung halal, at magpapakain po sila, magdidistribute. Mag-happy po ang mga Muslim dahil dumating na po ang tinatawag na Eid al-Adha. Okay, the stoning of the Jamarat pagkatapos po ng pangsampo na Eid al-Hijjah doon sa Arafah. Kinabukasan, pagkahapon pupunta sa Musdalifah, kinabukasan maaga ay pupunta po doon sa Makkah at magbato magbabatuhin po ang tinatawag na Jamarat. Yun po ang ating dalawa lamang na selebrasyon. Ang tunay na Muslim ay hindi po nag-celebrate ng birthday. Dahil ang mga propeta, walang isang propeta mula kay Adan hanggang kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala pong birthday sa kanila. Kung tayo po ay nagsiselebrate ng birthday, nalilihis po tayo mga kapatid. Kung mayroon man, tandaan natin na ang mga propeta ay pinadala. Nabanggit ko sa unahan na sila lamang ang ating susundin. Kung mayroon tayong ginagawa, nga labag po sa kanilang ginagawa, ito po ay lihis po sa katuruan ng Islam at nagkakasala tayo. Dito tayo ngayon mga kapatid sa mga selebrasyon ng hindi mga Muslim. Christian celebration, especially po pagpasok ng New Year. May celebration sa December o mga fiesta. Pero I am only focusing part of this, ang tinatawag na the New Year celebration. Enero, especially Enero. Okay? Ayon po sa mga paniniwala ng most of the Christian, especially the Roman Catholic, and even Seventh-day Adventists, some Seventh-day Adventists, when I was a Seventh-day Adventist, some of this will be mentioned. We believe also as Seventh-day Adventists. Ang una dito, sa paniniwala ng Christianity, sa pagdating po ng New Year, first day of the month of January, magsuot po sila ng bagong damit. People will believe that one should wear new clothes on a New Year's Day,
this would mean receiving more new garments during the year. Oh, grabe. Okay? Yan ang paniniwala. Dito na sabi pa dito, avoid crying. Huwag kayong iiyak. Kahit masakit, kinagat kayo ng ahas, huwag kayong iiyak. Sa unang araw, huwag kayong iiyak. Kung kinagat kayo ngayon, unang araw, doon kayo iiyak sa pangalawa. Ayon po dito, it is said that one should avoid breaking thing or crying and wailing, umiiyak ka, pag-iiyak, the first day of the year. If you don't want to continue the pattern for the entire year. Nang ibig sabihin, pag umiyak kayo ng unang araw ng January, unang araw ng taon, ay buong taon na kayo iiyak. Yan paniniwala. Hoy, mga Muslim, mag-ingat kayo. Hindi ugali ng mga Muslim yan. Okay? Pangatlo, be polite daw. Maging polite, maging magalang sa kapwa. Bakit? People will say that one should behave nicely on New Year and must refrain from using foul language, ghost stories, yung mga istorya ng mga engkanto, ghost, ibang espiritu, ghost stories and conversation and death should also be avoided. Maliban dyan, be polite, huwag kang mag-istorya lang yung mga aswang-aswang dyan or espiritu-espiritu dyan. Huwag kang mag-istorya in the first day. Lucky New Year babies. Oh, sa atin yan, di ba? Unang araw, sinong unang batang isinilang sa unang araw ng taon, bagong taon? Oh, bakit? Babies born in the 1st January is said to be the luckiest of all throughout their lives. Oh, maswerte daw. Imagine, maswerte daw ang unang batang isinilang ng unang araw ng January. Oy, mag-iingat kayo. Hindi po tinuturo ni Jesus yan. Hindi po tinuturo ni Moses yan. At hindi po din tinuturo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung kayo may paniniwala ninyo, lalo na mga Muslim, mga brother, mga sister, iwasan po natin. Another po, ditong dami pa nito. Okay? Another thing, don't let money leave the house. Huwag kang bibili. In several countries, people do not let money, jewelry, precious item, or other valuable thing leave home on New Year Day. Hence, it is said that one should not pay loans and bills or etc. Hindi ka magpalabas ng pera sa unang araw ng taon. Bakit? Dahil kung ganun, palagi ka na magpapalabas ng pera, wala nang natitira. Actually naman, kung wala ka ng pera, wala nang palabas eh. Di ba? Kung ipalabas mo ang pera, ibig sabihin may pera ka. Pero sabi nila, magpalabas ka lang daw ng pera. So mga kapatid, kung maniwala tayo nito, hindi po ito sa Islam. Letting the old year out. At midnight, all the doors of the house must be open. The midnight, sa hating gabi. Yung mga tao, inawa sa Christian, ganun din. Okay? Bukas, mag-antay ng alas 12. Be open, let the old year escape. Naku naman, bubuksan pa lang mga pintuan at bintana para kung anong mga buwisit sa loob, lalabas na dahil darating na ang bagong taon. Yun ang paniniwala ng sinabi dito. Stock up cupboards and wallets, etc. Do not wash dishes. Imagine, sa unang araw, wag daw maghugas ng pinggan. Ganun na lang, kung marumi yung pinggan mo, wala ka ng ibang pinggan, didilaan na lang. So mga kapatid, marami dito, marami pa dito nga make noise. Oh, that's why meron taong naalaala ko yung mga yung Kristiyano pa kami, nagdadala kami ng iba dyan, yung mga karo, yung mga pa dyan, ang mga basta iingay, ang ibang yung kotsara, ang iba naman yung kaldero, ginaganon sa kalsada. Pagdating ng New Year, mga kapatid, marami pa dito. Kung Chinese naman, halos yung palang mga kwanito ng Christianity galing din sa Chinese. Kung titingnan natin mga kapatid, ang Chinese ang Chinese din mayroon din siyang maraming pamahiin. Dito, ayon sa mga Chinese, panahon ng maglinis, opposite na read between the lines, choppy waters, balance, marami din. Ang ibig sabihin, ang mga pamahiin na ito ay nagmula po sa mga taong hindi po mga Muslim. Kahit sa kapanahunan po ni Ibrahim, sa kapanahunan ng mga propeta, mayroon po itong mga tao. Nga naniwala po sila sa mga pamahiin.
tayong mga Muslim, bawal po ito. Kung mayroon man ginagawa natin, may Muslim dyan, naggawa pa ng mga star dyan, yung mga bituin sa panahon ng Disyembre, ay tinatali yung mayroon pa yung mga Christmas tree. May mga Muslim ngayon, nakikita ko, naglagay-lagay din ng mga Christmas tree at mayroon ding mga star sa bahay. Yun, ay gawain po yan ng mga kafir. Kung tayo po mga Muslim, tandaan natin, kung ano po ang ginagawa ng mga hindi mga Muslim, dapat hindi natin susundin ito dahil hindi po ginawa ito ng mga prophet. Mga prophets. Hindi lang hanggang doon, kundi yun po ay nakakomit kayo ng shirk. Ano ba? Kung supposing naniniwala na kayo, ayon po ni Dr. Muhammad Nadir Ibil, graduated po sa Medina Munawara, it's a doctor of Islamic jurisprudence, sabi po niya, ito po ay belong to Shirkul Asgar. Pero, kung maniniwala po tayo, Shirkul Asgar, ibig sabihin, maliit na shirk. Little shirk. Gamay nga shirk. Yung pag-shirk is an opposite of Tawhid. Pero if you inclined your heart, yung paniniwala mo, kabuhan, ay ito po ang magbibigay sa iyo ng swerte or malas, ang utak mo at buhay mo, paniniwala doon, yun po, natamo mo, na-commit nyo ang tinatawag na Shirkul Akbar. Supposing, anting-anting, na hindi ka mamatay, hindi ka matatablan. Kung mayroon ikaw anting-anting, this is Shirkul Akbar. So kung tayo ay naniwala nga, ang ibig sabihin, magabit tayo ng bagong damit dahil ito ay bagong taon na para magkakataon tayo na magbagong damit tayo buwan-buwan o linggo-linggo. At the end of the year, wala ka palang bagong damit. Sabi mo, bakit nangyayari? Naniniwala naman ako na ganito, ganyan. Naggamit ako ng bago. 1 year lang, wala pa ako ng bago. Bayan, baka mga kapatid, isa kang Muslim, baka ang paniniwala mo, nahulog ito sa Shirkul Akbar. So, tayong mga Muslim, maniniwala tayo sa mga bagay na tinatanggap ng mga prophet, tinuturo ng mga prophet. Kung hindi ito ginagamit or tinuturo ng mga Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni Prophet Muhammad, peace be upon him, we should not also accept. The only thing that we have to follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because Allah said in the Quran, "Lakad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." The most beautiful pattern of conduct, meaning mabuting conduct. Lahat itong pagsasalita ng mabuti, paggagawa ng mabuti, hindi labag ng kautusan ni Allah. Yan po si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga bagay na ating tinatanggap sa kapanahunan natin ngayon, dapat ito ay ginagawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tungkol po sa mga selebrasyon, atin po itong paghandaan. Tayong mga Muslim, hindi po tayo tataliwas. Hindi po tayo lalabag kung ano po ang tama na tinuturo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat pong katuruan. Wala na pong iba dahil si Allah nagsasabi sa Quran, "Today I have perfected your religion and chosen for you Islam is your religion." I have perfected your religion. Ang ibig sabihin, walang dagdag, walang bawas. Kung sasabihin man natin mag-birthday tayo ngayon for social reason, bakit? Hindi ba ito alam ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bakit hindi siya gumawa na ganun? Kung mayroon man tayong mga katuruan, kung mayroon man tayong mga tradisyon na tinuturo sa ating mga apu-apuhan of our great-great-grandfathers, we should not practice this if this is contrary to Islam. We follow Allah and we follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nagsasabi, ang Quran, si Allah mismo nagsasabi, hindi siya nagsasabi na sundin natin ang ating mga parents kung sila ay kahit nagtaliwas na sa katuruan ng Islam. We only follow our parents, our great-grandparents, if they are doing ayon sa tinuturo ni Allah sa Quran. Kung mayroon tayong mga parents, nga ang kanilang ginagawa ay taliwas sa Quran, ay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi po natin ito ipipilit at hindi po ito natin gagawin dahil yan po ay walang kabuluhan sa katuruan ng Islam. Dito lang tayo magtapos mga kapatid. Subaybayan lang ninyo, huwag kayong aalis.
Babalik po kami sa ilan lamang sandali. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.